Bago po tayo mag-umpisa, pwede po ba natin awitin yung Creating Me a Clean Heart? Tayo po kayo. You are wonderful. You are merciful. Here we are, Lord, in your presence, in your throne. Hallelujah, Jesus. Prepare our heart this morning, Lord, for your word. To hear your voice this morning, Lord, clearly. Atin po itaas ang ating mga Amen. Hallelujah. Let's be seated. Pwede na po tayo magpo. Hallelujah. Grace and mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ. Isa pong magandang umaga sa ating pong lahat. Una po sa ating pong kaluluwan. Today I will share to you about the moral and spiritual decline in the last days. We are in the last days. Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Sinasabi po dito, nandiyan na po kayo? In the last days, there is perilous times and perilous men. Chapter 3 of 2 Timothy, verse 1 until verses 5 says, "But now this, that in the last days perilous times will come." Verse 2, "For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers
lovers of pleasure rather than lovers of God. Verse 5, having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Pray ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal Ama, mapagbiyaya, mahabagin. Salamat Panginoon sa iyong pagtutulong. Salamat Panginoon sa iyong banal na Espiritu na pinangako mo na laging makakasama ng iyong mga anak. Na sa iyo'y kumilalang tumanggap na muhay sumunod sa iyong mga kalooban. Nawa Panginoon, ang mga salita mong ito'y magdala ng kagalingan. Magdala ng pagbabago, O Lord, ng kapangyarihan, O Lord, may truth na may authority, with love, hallelujah, with compassion, O Lord. Open our spiritual ears na maririnig namin sa umagang ito, ang tinig mo na malinaw, O Lord, na mangungusap sa aming puso. Hallelujah. Give us wisdom, O Lord. Open our spiritual eyes, O God, to see your glory this morning. Thank you, Jesus. Na lang po namin mapagtagumpayan, O Lord, ang mundo ito. Hallelujah. Sa pamamagitan ng himugtong na ng Jesus. Marami pong salamat, O God. Ako nagagamitin mo sa umagang ito. Use me for your glory, O Lord, as a channel of blessing, as a tunnel, O Lord, your Spirit, O Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Dito po sa mga verses na ito, Paul warns that in the last days, society will face perilous or dangerous, difficult times. Not because of natural disaster of wars. Because dun po sa Matthew, dun po ay ipinahahayag na sa huling kapanahunan ay naroon ang mga tagutom, ang digmaan. Sa isang sweldo, makakabili na lang tayo ng isang pagkain, isang kainan. That is the prophesy from Bible. But because of the character and behavior of people, hindi lang sa disaster ng mga wars, kundi sa mga pag-uugali ng mga tao. Napapansin niyo po ba? Patindi na ang mga nangyayari sa ating paligid. May mga tao na hindi na makontrol ang kanilang sarili. May mga tumatalon sa tulay, nagpapakamatay. Dahil wala po ang Panginoon sa kanilang buhay. Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ang mga Kristiyano na nagdadala ng liwanag sa kanilang buhay upang hindi mangyari mga bagay nito sa mga tao. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Wasakin ang buhay ng mga tao. Yan po ang gawa ni Satan. The Bible said, no, in all these things, we are more than conquerors. Sabihin po natin sa ating kapatid, neighbor, you are more than conquerors. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mapagtatagumpayan natin. Amen. Hallelujah. We are more than conquerors. Gaano man kasakit ang ating nararamdaman. Gaano man kahirap ang sitwasyon natin sa buhay, ang kalalagayan natin sa buhay, we are more than conquerors. Amen. Hallelujah. Sabi doon, hindi lang sa wars, but because of the character and behavior of people. These verses describe a deep moral and spiritual decay. People will become selfish, arrogant, unloving, and resistant to God's truth.
form of godliness, their lives will contradict through godly living. Makikita po yun sa buhay ng tao. Paano natin sila ma-discern? Ang bawat mga Kristiyano ay binigyan po, pinagkalooban ng Diyos ng fruit of the Holy Spirit. Nandun po yung joy, yung love, yung patient mo sa paghihintay natin sa Panginoon. Yung kindness sa bawat isa, yung kabaitan para sa isa't isa, yung goodness, ano man ang kahingaan ng ating mga kapatid, nandun pa rin, mananatili at mangingibabaw yung kabutihan ng Diyos na inilagay sa ating puso. The author of 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9 is Paul of Tarsus. Alam po natin na si Paul ay taga Tarsus. He was born in Tarsus, a major city in the Roman province of Cilicia, modern day Turkey. Doon pala siya galing. And Jew from tribe of Benjamin, a Pharisee and a Roman citizen by birth. He is trained under Gamaliel, a respected Pharisee teacher. Napaka-talino po niya. Indicating a strong grounding in Jewish law and theology. Marami po siyang alam. He is originally a zealous converter after a dramatic encounter with Jesus on the road of Damascus. Kasi po, pinipersecute niya yung mga ng Diyos, yung mga Kristiyano. Siya po yung nangungunang mag-persecute. Pinahihirapan niya yung mga Kristiyano. Pinipersecute niya. Pero once na, noon po siya po'y naglalakad sa Damascus, doon niya na-encounter ang Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon, Paul, Paul, Saul, Saul. Bakit mo pinipersecute? Bakit mo pinipersecute? Once na ang mga anak ng Diyos ay pinersecute, hindi po tayo yung ang Diyos ang kanilang pinipersecute. Kinakalaban nila ang Panginoon. At doon po ay nakakilala siya sa Panginoon. Nabulag siya. May scale na tumakip sa kanyang mga mata at hindi siya nakakita. Pag po ba natakpan ang ating mga mata, may makikita pa po tayo. Siyempre po wala na. At ang lahat, ang buong paligid natin ay madilim. Madilim ang ating nilalakaran. Hindi po natin alam kung may mga balon sa ating nilalakaran. Pero may magandang balita na tayo po, mga anak ng Diyos na nakakilala sa Panginoon tumanggap, ay mumunting liwanag sa kadiliman. Magbibigay ng liwanag. Malayo pa ay kitang-kita na. He became a passionate preacher of the gospel, particularly to the Gentiles. This passage of 2 Timothy chapter 3, 1 until 9, this passage is part of Paul's final warning. Wina-warningan niya, sino po? Si Timothy. Pinapaalalahanan niya. And his instruction to Timothy about the moral and spiritual dangers that will come in the last days. Nangyari po ito noong around AD 64-67 during Paul's final imprisonment in Rome under Emperor Nero. Yun po siya ay
bilangguan. Christian persecution is intensifying, and many believers are falling away or being influenced by false teachers. To warn Timothy about the moral decay and false teaching that will characterize the last days. Not just the end of time, but the present age between Christ and second coming. Nandun po, marami po mga matinding pagbabago magaganap in the last days. That is the prophesy from the Word of God, from the Bible. To equip Timothy, ito po yung purpose ng passage. To warn Timothy, to equip Timothy, to recognize and avoid those who profess faith but live ungodly lives. Yun po, used to religious for personal gain or manipulation. That is the sign of witchcraft. Yun po, manipulation, intimidation, mga pananakot. That is the sign of witchcraft. Oppose the truth while appearing spiritual. To contrast genuine godliness with anti-religion and corrupt character. Terrible. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, this is the terrible times in the last days. Sa verse 1, sabi ko dito, but know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ito po yung mga magaganap sa huling kapanahonan. At tayo po ay nasa huling kapanahonan. We are in the last day. This is the list of moral corruption in verse 2 until verse 5. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Kaya po mapapansin natin, ang sumusunod na yung magulang sa mga anak. Nasa Bible po yan. Unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control. Naranasan ko po ang mga bagay na yan. Brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away. Pinapaalalahanan po dito ay si Timothy. Paul is a 19th trait of people in the last days. Yan po yung mga nabanggit ko. There are not just non-believers, but people who have a form of godliness yet deny its power. Religious but spiritual, empty. This is the instruction to avoid them. Sa verse 5, yun pong tinatanggihan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos kung paano siya'y napako sa krus, tinubos sa mga tao, napatay siya sa krus, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Na hindi po nalalaman ng mga tao. The blood of Jesus. Kaya po tayo ay naglalakad, nagsishare, nagbibigay ng mga pamphlets upang ito'y maunawaan ng mga tao na hindi po nila nauunawaan. At nakakaawa po ang kalalagayan ng mga tao na yung mga soul. Kaya tayo po ay nagsusoul win. Paul clearly tells Timothy to have nothing to do with them. Deception and exploitation. Yung mga pandinig lang at pagsasamantala sa mga
sometimes false teachers who target the vulnerable or mahina, especially weak-willed woman, using manipulation and false knowledge. Doon po yun mababasa sa verse 6 of chapter 3 of Timothy until 7. Sabi po dito sa 7, sa 6, for of this sort are those who creep into household and make captives of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts. Ito po ba yung mga fruit of the Holy Spirit? And yun pong lust of the flesh. Mababasa po natin yun sa Galatians. Galatians 5. Basahin po natin ang malinaw. Sabi po dito, sa 19 natin umpisahan. So, umpisahan po natin sa 16 para malinaw po. Sino po yung gustong bumasa? Sige po, pakibasa po. Galatians 5:16. This is I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that we cannot do the things that we would. But if we be led of the Spirit, ye are not under the law. They are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornications, uncleanness, lasciviousness. 20. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. God bless you. Thank you. Yes. Yan po yun. Yung lust of the flesh. At di po ba? Sabi nga yung magnanakaw, kaya lang pupunta para magnakaw, sumira, magwasak ng buhay. Yan po yung gawain ni Satan. Example of opposition of truth, dun po sa 8:9. Sa 8:9 ng 2 Timothy chapter 3 verse 8 to 9. Sino po yung nakakita? Pakibasa po. 2 Timothy chapter 3 verse 8 to 9. Second, Second Timothy chapter 3 verse 8. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Amen. God bless you. Paul references Jannes and Jambres, traditional names for Pharaoh's magician.
ginawa nila yung ginawa ni Moises. Yung ahas, naging ahas din. Kaya napaniwala din nila ng tao at ang parako. Who opposed Moses in Exodus 7 to show now these false teachers oppose truth. Kaya rin nilang gawin. Pero meron po silang limitasyon. Mas makapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. At madidiscern po ang mga bagay na yun through the power of the Holy Spirit. Their folly will become evident. God will expose them in time. Ihahayag po ng Panginoon ang mga bagay na yun sa tamang panahon. Why this passage matter? Bakit napakahalaga ng mga salitang ito, ng mga verses na ito? Show that Paul's teaching often comes in religious disguise. How to discern religious through the fruit of the Holy Spirit. And last of the flesh, according to Galatians chapter 5, 19, 21 to 22. True religious is found in James 1:26. Pakibasa po natin. Yung James 1:26, ito po yung tunay na religyoso. John 1:26. Opo. James, Tagalog sa akin kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Amen. Malinaw po narinig natin ang sinasabi sa James 1 verse 26. This verse emphasizes that true religion isn't just about outward appearances or rituals. It's about inner transformation. If someone claims to be religious but can't control their speech, gossip, slander, harsh words, then their religious is considered worthless or vain. Turn from empty religious to true godliness. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Perilous time. Ito po yung mapanganib na panahon. Nasa panahon na po tayo ng mapanganib. Kaya tayo po ay iniingatan ng salita ng Diyos. Paano kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano po kung hindi po tayo nakaupong o nakaupong man tayo pero hindi sagad na nakaupong sa ating Panginoon? Paano dadaloy yung dagta mula sa malaking puno? Ang punong yun ay ang ating Panginoon. This verse emphasizes that true religion isn't just about outward appearances or rituals. It's about inner transformation. If someone claims to be religious but can't control their speech, gossip, slander, harsh words, then their religious is considered worthless or vain. Turn from empty religion to true godliness. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. This is the perilous time and perilous man. In the last days, people will be lovers of themselves, having a form of godliness, but denying its power. Suffering for the gospel. Si Paul, alam namin, suffer po siya. Marami mga lingkod na nagsasuffer sa paglilingkod sa ating Panginoon. Suffering for the gospel, enduring hardship, is part of faithful ministry. Part po ito ng tapat na ministry
strong and faithful unto the second coming of Jesus. Ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat, ini-encourage ng salita ng Diyos. Na tayo'y maging matatag, tayo'y maging malakas, laging maging tapat, laging nakaupong sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitaw. And to the second coming of Jesus, sapagkat malapit nang bumalik ang ating Panginoon. If you feel cold, weak, dry, empty, sick, come to Jesus. Yan po yung ginagawa ko. Sa matinding mga sakit na aking naranasan, sa Panginoon po ako lumalapit. Sapagkat ako ay nagtitiwala na siya ang nagpapagaling. Siya ang nagbibigay ng panibagong lakas sa buhay natin. Lahat tayo'y nangihina. Pero once na nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ito ang nagpapalakas sa atin. Sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa mga salita na ating pong narinig, natutunan, at nawa ang mga salitang ito ay ating pong ipamuhay, maging matatag tayo, ipamuhay natin kung ano yung bunga ng banal na Espiritu na nakatatak. Ito yung tatak ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. We are sealed by the power of the Holy Spirit. We are sealed. Hallelujah. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. O Diyos na makapangyarihan, tunay na Ikaw ay Diyos na tapat. Hallelujah. Kung ang magnanakaw ay kaya lang pupunta ay para magnakaw at magwasa. Ikaw, Panginoon, ay nagbibigay ng buhay na ganap at kasiya-siya sa inyong mga anak. Maraming pong salamat sa kalakasan, O Lord, na patuloy mong ipinagkakaloob sa inyong mga anak. Continue bless your children, O Lord, with strength, with wisdom, with discernment, O Lord. Mamuhay at sumunod sa iyong mga kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ay tapat at hindi ka nagbabago noon, ngayon, at kailanman, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga kapatid ko dito na narito sa umagang ito at yung mga kapatid namin na wala na hindi po nakaabot sa service sa umagang ito, Panginoon, i-bless mo yung buhay nila na sila ay magpatuloy, Lord. Sila ay magpatuloy, maging matatag sa pananampalataya, O God. Mag-grow ang kanilang pananampalataya, O God. At lagi kang unahin, O God. Maraming pong salamat. Sa iyo po sila pinagkakatiwala and cover them with your holy blood, with their family, O Lord, with their home, ang kanila pong sambahayan, Panginoon, ang kanila pong trabaho, your relationship sa kanila pong mga employer, O God. Kung bakit kami narito, meron kang purpose sa bawat isa na kami maging liwanag, lumakad kami na may liwanag mo, Panginoon. Christ-like, O God, to be Christ-like, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Lahat ng sakit ay pinawi mo, tinuruan mo kami, Panginoon. Nang ayon sa iyong kalooban, tinuruan mo kami magpatawad, Panginoon. This is the very important. This is the matter of life, O God. Maraming pong salamat sa mga kapatid namin. Thank you, God, in Jesus' name. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. God bless you.